Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, at sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Once again, good morning po sa ating lahat. Kumusta na po ang ating pagkakape? At sana po may pandesal. Dito sa Jordan, wala pong pandesal. Kaya magtiis-tiis na lang sa kubos, humus at palapil. Kaya po sa umagang ito ay mag-aaral tayo sa salita ng ating Panginoon. Aklat po ng 1 John chapter 3, chapter 2, verse 18. Ito po ang pagkasabi. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrist, whereby we know that it is the last time. My topic for this morning is Antichrist. Pag sinabing Antichrist, maraming natatakot agad, di ba? Maraming mga tao na agad, 666 agad ang naiisip, no? Kasi Antichrist. Pero nung isunulat po ito ni John, he's speaking that in their time is the last days already. When you speak about the word Antichrist, wala pong ibang book sa Bible ang nagbanggit ng word na Antichrist maliban po sa 1 John. Now, itong word na Antichrist simply means against Christ. Hindi po ito isang capital A, no? Sa ating capital Antichrist kasi. Capital A na Antichrist. Pero sa Bible po, it's small a, Antichrist. Ngayon, itong Antichrist po na ito ay minsan naghahatid sa atin ng takot. But actually, those people who rejected that Christ manifest in the flesh is actually the people who are Antichrist. Sinabi nga ni John, even now, there are many Antichrist. Sa kanilang panahon, maraming Antichrist. Because Antichrist is not really a person, mga kapatid, no? Yung sinasabi nilang uupo daw sa Jerusalem at magtatayo na. Kalimutan nyo yan. Look at this verse. The word Antichrist here, yung word na Antichrist, hindi yung minimension ng maraming mga dispensationalist o ng mga taong nag-aaral patungkol sa dispensation, mga kapatid, no? Maintindihan nyo yan later on. Hindi ito yung tinatawag nila na Antichrist. Ang Antichrist na sinasabi ng Bible, hindi yung Satanas na uupo, no? Yung tao daw. Ang iba, pinapangalanan, ang dami na eh. Yung iba namatay na lang eh. Pati presidente ng Amerika, tinatawag na Antichrist. Maging ang Santo Papa, tinatawag na Antichrist. Mahiya naman tayo, no? Nakakahiya na ina-accuse natin sila. We don't know who really they are. And we are accusing them. Not knowing na maging tayo man, kahit ordinaryong tao, ay pwedeng matawag na Antichrist if we deny that Jesus have manifested in the flesh. Saan mababasa? 1 John chapter 2, verses 18 hanggang 27. Mapapansin nyo po dyan, makikita nyo po yan, hanggang 29. Makikita niyo po dyan, no? Na sinabi niya, beware of Antichrist. At sinabi niya, they were from us, no? Galing pala sa Christian community, ang Antichrist, hindi mula sa isang prestigyosong or from the prominent people. No, hindi. They were out from us, but they were not of us. They went out from us, no? Ibig sabihin, kabilang pala sa kanila, mga Kristiyano, na dinideny si Jesus Christ, mga tao na umalis sa pananampalataya. Now, itong mga taong ito ay hindi nila naintindihan that Jesus is really the God manifested in the flesh. Now, the Antichrist, hindi dapat natin pagtuunan ng pansin, kakaisip sa mga bagay na yon. The question is, sino ba ang inaantay natin na bumalik? Si Antichrist o si Christ? Ang iba kasi talagang takot na takot eh. Upo daw si Antichrist, tatatakan tayo ng 666 at hindi na tayo makakabili. Sino may sabi? Sabi daw ng Bible. Sabi daw ng Bible. Now, basahin natin ang context ng Bible. It was written for them, for the Israelites, not for you. And it was written, mga kapatid, sa context, sa kanilang panahon. Sinabi nga nila, this is now the high time, this is the time. So the Antichrist, kung titingnan po natin, ay sa kanilang panahon, hindi sa ating panahon yan.
At ang maraming tao ngayon ay hindi na nakakaayos ng paglilingkod sa Diyos dahil napupuno ng takot. Yung iba, naglilingkod na lang sa Diyos kasi natatakot na baka dumating ang Antikristo. It's not already motivated in love and the grace of God. Dapat tingnan ito, no? Kailangan aralin kasi. Minsan kasi nagkakaroon lang tayo ng konklusyon dahil sa kakulangan ng ating kaalaman. Bigyan po sana natin ng tuon at pansin yung pag-aaral sa salita ng Panginoon. Hindi lang tayo basta magbigay ng tuldok o ng konklusyon sa mga bagay na atin pong inaaral. At sinabi ko po kanina na ang Antichrist po na sinabi dito sa Bible ay hindi po yun isa. No? Ang sinabi niya, many Antichrist. Maging ikaw o ako ay pwedeng maging Antichrist the moment that we reject the truth that we have from God. At kung i-reject natin ang Panginoon, we become a liar. Sino yung liar? Yung mga taong nagdi-deny kay Jesus Christ. Siya yung tinatawag na Antichrist. Saan ba babasa? 1 John chapter 2 verse 22. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. So if you deny the Father and the Son, you reject Jesus Christ, then you are the Antichrist. Yun po ang sinabi ng Bible. Hindi po ni Pastor OG. Yun po ang totoong sinabi ng Biblia. Anong ibig sabihin yan? Kung hindi natin tatanggapin ang Diyos, if we deny that Jesus is the Father manifested through the Son, then we will miss, mga kapatid, the point of Christ dying for our sins. Dapat nating maintindihan that Jesus Christ is the one God who manifested in the flesh. He is this Messiah. Maraming Antikristo ngayon. Yung mga tao hindi naniniwala kay Kristo, Antikristo ang tawag dyan sa kanila. Yun ang tunay na Antikristo. Huwag kang mag-antay doon sa kinatatakutan ng marami na, kuan daw, one world government o ganito, ganyan. No? Kalimutan niyo po yan. Ang sinabi nga ni John na, I want you to be aware of this seducing. At sinabi niya, balikan natin yung verse 18 kanina, sinabi niya, little children, it is the last time. It is their time, tinawag nilang last time. And as ye have heard that Antichrist shall come, sinabi niya, at sinabi na darating daw ang Antikristo. Anong karugtong sinabi niya? Even now, kahit ngayon man, marami ng Antichrist. Yun ang sinabi ni John sa panahon nila. Whereby we know it is the last time. So in the time of John, he considered their time as the last time. So the Antichrist, ang Antichrist po na binabanggit dito sa 1 John, hindi po yan Antichrist na nilalagay po ng mga television sa atin, no? nung mga pelikula na darating daw, the end times, mga ganon, no? Meron kasi mga pelikula na nagsasuggest ng ganun at tayo ngayon ay nagugulumihanan. Ngayon, I want to challenge you, kalimutan nyo po yung Antichrist na yan. Kalimutan nyo po yung isang individual. Think about yourself. Paano yan, pastor? Paano ko i-apply yan sa buhay ko? Ito po, I am speaking about Antichrist, tama po ba? Now, when I speak about Antichrist, the question is, are you pro-Christ or anti-Christ? If you are anti-Christ, if you are denying Christ, if you reject Christ in your life, therefore I can say you are an anti-Christ. But if you accept Jesus Christ as your personal Savior, Lord in your life, and Lord over your life, you are pro-Christ. Church, how will we apply this to our lives? Simple. Ganito po. If we want to have or to live a life fully productive, let's give it to the Lord. Let's surrender our lives to Jesus. And that is the way para hindi tayo maging anti-Christ. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Kanya, at hayaan natin ang Kanyang presensya ang siyang manguna at gagabay sa atin. Anti-Christ, kalimutan mo. Be pro-Christ, not anti-Christ. Ito po si OG Solitario na nagpapaalala po sa inyo na sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw once again.